of the great scores in the history of this game. One of the most unguardable shots in the NBA. Dirk Nowitzki. I have used it on big shots and occasions. Nowitzki against Wade. Kai Sotto, ginulat si Dirk Nowitzki. Kuhang-kuha kasi ni Kai ang halos lahat ng mga moves ni Nowitzki, from his patented one-legged fadeaway shots to his deadly mid-range jumpers at pati ang kanyang three-point shooting. Well, mukhang mas athletic pa nga si Kai kaysa kay Dirk Nowitzki. Habang si Nikola Jokic ay naghabol kay Russell Westbrook. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video, pero bago yan ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Kai Sotto, ginulat si Dirk Nowitzki. Kuhang-kuha kasi ni Kai ang halos lahat ng mga moves ni Dirk, mapailaliman o mapalabas. Skills-wise, ay talagang malaki ang pattern ng laro ni Kai sa laro ni Dirk Nowitzki. Well, siguradong naabutan pa ni Kai ang mga panahon na dinominate ni Nowitzki ang NBA. Isa kasi si Dirk sa mga first modern big men sa NBA. At kung nakukuha ni Kai ang halos lahat ng mga skills ni Dirk, ay isa lang ang ibig sabihin nito. So this means na pang NBA talaga ang skill level ni Kai. Pero bakit nga ba hindi pa nakakapaglaro si Kai sa NBA despite his insane basketball skills? Well, consistency na lang talaga ang kulang ni Kai at meron pa siyang isang taon na mag-focus sa kanyang consistency. Sometimes, nagiging disadvantage pa ang kanyang napakaraming moves na hindi niya malaman kung anong klaseng atake ang kanyang gagawin. The only way na makorekt ang ganitong decision making ay kung magkaroon si Kai ng consistent playing time na siyang dahilan kung bakit pinili niya ang Alphas dahil ito ang merong pinakamagandang plano, best offer at big role para kay Kai sa kanyang new team. Ito ang kailangan ngayon ni Kai para makuha niya ang consistency. In terms of confidence, ay napakataas na ng kumpiyansa ni Kai, kaya kailangan na lang niya ng maraming laro na maipakita niya ang kanyang galing. Add to that, ay ang pagpapalaki ng kanyang katawan. Crucial ang pagpapalakas ng katawan ni Kai para makuha niya ang needed consistency sa kanyang laro. At balitang NBA naman, Nikola Jokic, binaladra ang kanyang rugged look sa Media Day. Hindi na depensahan ng Denver Nuggets ang kanilang NBA crown itong 2023-24 season, pero handa na muling sasabak sina Nikola Jokic at Jamal Murray. Nakapirma lang ni Jamal Murray ng 4-year, $208 million max extension. He's my partner in crime, ani ni Nikola Jokic sa extension ng kapwa niya mainstay na si Jamal Murray. Sa Media Day ng Denver Nuggets, new look na dumating itong si Nikola Jokic. May bigote at balbas. May bansag na rin ang Serbian sa kanyang guto shot, Chambor Shuffle. At suot ni Nikola Jokic ang una niyang signature sneaker sa Chinese brand 361. Nung dati sa Nike si Joker. Masaklap ang nakarang season dahil kahit kabuhol ng Denver Nuggets ang Oklahoma City Thunder 57-25 sa unahan ng West Conference, sinipa ng Minnesota Timberwolves ang Nuggets sa 7 laro sa second round ng playoffs. Nawala sina Kentavious Caldwell-Pope at Reggie Jackson sa championship team ng Denver
Pero dumating sina Russell Westbrook at Dario Saric. Pinaplansya na rin ng Nuggets ang contract extension ni Aaron Gordon. Nag-average itong si Gordon ng 13.9 points, 6.5 rebounds per game noong nakaraang season. Mula sa number 50, magiging number 32 na si Aaron Gordon sa papasok na season para sa kanyang kapatid na si Drew na namatay sa isang car accident noong May. Number 32 kasi noon si Drew Gordon sa University of New Mexico. Habang si Russell Westbrook na dati nang naging kakampi niya, sina Kevin Durant, LeBron James at Kawhi Leonard ay sanay na makipaglaro sa mga pinakamahuhusay na manlalaro sa NBA. Pero ayon kay Russell Westbrook, si Nikola Jokic ay kakaiba sa lahat ng manlalarong kanyang nakasama na. Sa media day ng Denver Nuggets, hindi napigilan ni Russell Westbrook ang kanyang kasabikan na makipagtulungan kay Nikola Jokic, ang reigning 3-time NBA MVP at dating Finals MVP. At ayon kay Westbrook, ang pagkakataong makasama si Nikola Jokic ay isang biyaya para sa kanya. I'm grateful for that, aniya, na tinawag pa niya si Nikola Jokic bilang the best player in the world. At makikita dito ang malaking respeto ni Westbrook kay Jokic na kahit sanay na siya na makipaglaro sa mga NBA superstars, kitang-kita ang kanyang paghanga sa kakayahan ni Jokic na iba ang estilo ng laro kumpara sa mga dati niyang nakasama. Ibinunyag ni Russell Westbrook na si Nikola Jokic had earned his respect over the last few years dahil sa kanyang mga tagumpay sa mahirap na Western Conference. Dagdag pa ni Westbrook, ang mga kupunan na kanyang pinaglaruan kamakailan, kabilang ang Los Angeles Lakers at Los Angeles Clippers, ay literal na wala nang magawa sa pagsubok na pigilan itong si Nikola Jokic sa kanyang dominasyon sa court. At ayon kay Westbrook, kahit anong taktika ang gagawin ng mga nasabing kupunan, tila hindi kayang hadlangan ang kakayahan ni Jokic na kontrolin ang laro na nagpapakita ng kahusayan sa liga. Ayon sa ilang insiders, si Nikola Jokic mismo ang nagtulak sa front office ng Denver Nuggets para habulin itong si Russell Westbrook, lalo na matapos mabigo ang kanilang team na muling isign si Kentavious Caldwell-Pope sa free agency. Sa kanyang media day interview, binanggit ni Nikola Jokic ang kanilang magandang relasyon ni Russell Westbrook kahit off the court. Maraming eksperto ang naniniwala na si Russell Westbrook ang pirasong nawawala para muling maibalik ang Denver Nuggets sa championship contention after Nikola Jokic delivered them their first title in 2023.